Mga ka-viewers, ang gagawin po natin ngayon ay puff sleeve na may lining. Ngayon, ito pong hawak kong pattern na sleeve ay meron na po kaming naunang tutorial video po kung paano po yung mabilis na paggawa po ng pattern ng manggas o ng sleeve po. Sana po ipanoorin po muna ninyo yun para po makagawa po kayo ng sarili nyo pong pattern at yun po ang gagamitin po natin sa paggawa po ng puff sleeve. Ito po ay binakat ko na. Ayan po. Hindi ko lang po ginamit itong allowance para sa pagtupid dahil hindi po natin yung kailangan. Ngayon, sa paggawa po ng pattern ng puff sleeve, dito po ay mag-a-adjust po tayo rito dahil kapag hindi po natin to in-adjust ay pasok po sa ilalim, hindi po maganda yung underarm ng puff sleeve po natin. Kaya ang gagawin po natin ay magsusukat po tayo rito. Mapapansin po ninyo pag in-square po ninyo na ganyan, in-straight po ninyo yung linya, mag-a-add po tayo ng 1/4 inch. At doon po natin mula po dito sa dulo ng ating armhole o yung underarm po natin ay i-connect po natin, ay straight po natin doon. Gayon din po dito sa kabila ay mapapansin po ninyo, i-straight din po natin na ganyan. At magdagdag lang din po tayo ng 1/4 inch para yun na po ang ating underarm na sleeve po. Ngayon po, dito naman ay susukat po tayo ng, sa amin po, susukat lang po ako ng 1 1/4 hanggang dito po sa dulo, mga 5 sukat po ito. Puro 1 1/4 po ang gagawin ko. Pwede nyo po itong gayahin. O yung mas gusto pa po ninyo ng mas maluwag, pwedeng puro 1 inch po. Pwede rin po yun. Sa ibabaw, para straight po yung ating linya. Ayun din po dito sa kabila. At i-connect na po natin yung mga linya po. Lagyan po natin ng number para mamaya pag ginupit po natin ay alam po natin yung ating pagkakasunod-sunod ng ating parts ng ating sleeve. Ito po yung ating pinaka center point, ang center ng ating sleeve po. Ngayon, kaya po tayo gumagawa ng ganito sapagkat i-expand po natin yung ating pattern para po sa paggawa po natin ng shearing. Kaya gugupitin ko po ito, gayon din po lahat ng linya, maliban dito dahil hindi na po ito yung ating susundin, at saka po natin ilalagay dun sa mas malaki pa pong pattern natin. Ito pong mga ginupit po natin, ito po ang magsisilbing luwag ng sleeve po natin. Ito po yung center po natin na guhit.
Ngayon, nasa sa inyo po yun kung gaano nyo kabolga yung nais po ninyo sa inyong puff sleeve. Pwede po yung 2 inches, kung gusto nyo naman ng mas masikip ng konti, yung hindi naman masyadong bolga, ay pwede rin naman po yung half inch lang o 1 inch lang po ang mga pagitan. Ngayon, ang gagawin po namin para naman hindi nakakalito, lagi nyo matatandaan, ay tig 1 1/4 din po yung luwag natin o yung distance po ng bawat gupit po natin na parts ng ating sleeve po. Mula po sa center, dahil 1 1/4 po yun, nagsusukat lang po tayo dito ng 5/8. 5/8 po rito at 5/8 din po rito sa kabila para po 1 1/4. Gayon din po dito. Saka po natin ididikit itong ating pinaka-center ng ating sleeve. Ilalagay nyo po dito sa pinaka-ilalim para po pantay-pantay yung ating laylayan ng ating manggas. Ito po, mula dito, 1 1/4 hanggang dun sa dulo at gayon din po sa magkabila ay ganun po yung ating gagawing sukat. Tingnan ninyo po yung pagkakasunod-sunod po. Pagkakasunod-sunod po ng mga numbers para yun din po yung pagkakasunod-sunod sa pagdikit po nitong ating sleeve na ginupit-gupit po. Dito po sa pinaka-center, ay magdagdag po tayo ng 4 inches. Pwede rin po ito na 3 inches kung forme po sa bolga po ng inyong puff sleeve. At dito po sa pinaka dulo ng ating sleeve, dito po yung pinakadulo ng gupit natin sa armhole, ay i-connect po natin to. Ganon din po sa kabila. Itupi po natin para makuha pa rin natin yung front and back po ng ating sleeve. Yan. Ito na po ang pattern natin para sa ating sleeve na shearing. Tatabasin po natin ito at saka po natin tatahiin. Sa pagtabas na gagawin po natin ay sa likod po tayo guguhit o maglalatag ng ating pattern. Isa lang po muna yung gagawin natin para makita lang po ninyo, pero kung kayo po ang gagawa ay doblihin nyo po itong fabric ninyo para isang tabas lang po para yung sa front and back po ng ating pattern. Maglalagay lang po ako ng allowance dito na tiga half inch, gayon din po dito sa gilid
Ito po ay half inch na to. Kaya ito na po yung gagamitin kong pansukat po, paikot po dito sa ating pattern po ng ating sleeve. Sa mga beginners po, ay mas mainam na i-mark nyo rin po yung pinaka-pattern para yun po yung susundan po ninyo ng tahi. Katulad po ng gagawin ko dahil may lining po ito. Kaya ito po, at saka po mas maganda po yung magiging forma, hindi po bali-baliko yung ating pagtahi. Kaya imamark ko po yung pinaka-pattern para yun po yung susundan natin ng tahi. Lagyan nyo po ng mark tong center at saka at yung front din po ng ating sleeve. Ito po ang pinaka-fabric natin. Ngayon, yung ating namang lining ay hindi po ganito ang pattern. Ito pong original na pattern natin. Di po ba nagdagdag tayo dito ng sukat? Kaya, gano'n naman po ang gagawin natin doon sa ating lining. Trace lang natin o ipakat lang po natin uli yung ating original na pattern. Lagyan nyo po ng front, back, at saka po yung center. Dito rin po ay magdadagdag tayo katulad po doon sa ginawa natin na pattern po ng ating puff sleeve ay ganun din po ang idadagdag natin. I-straight lang po natin to, tsaka po tayo nagdagdag ng 1/4. Straight lang din po natin yung ating roller at saka po tayo magdagdag ng 1/4 para yun na po ang pinaka gagamitin natin pattern. Ito po ang magiging pattern natin sa ating lining. Ito naman ang lining natin, tela natin para sa lining ng ating puff sleeve. Isa lang din po yung gagawin ko, pero kapag kayo po ay doblehin po ninyo ang inyong tela para isang tabas lang po. Ganon din po ang allowance nito, tiga half inch lang din po paikot.
Katulad po ng ginawa natin sa pinaka-fabric natin na ini ginuhitan din po natin yung tela, yung wrong side ng allowance at saka yung para sa tahi. Ganon din po yung gagawin natin. Mainam po to sa mga beginners para maganda po yung kakalabasan po ng inyong sleeve. Diretso po yung tahi at hindi po baliko. Lalagyan nyo po ng mark yung pinaka-center at saka po yung pinaka-front ng ating sleeve. Ang ibig po sabihin ng dalawang guhit na ito ay front po yan. Kaya po maliit itong ating lining. Mapapansin nyo maliit yung ating lining. Malaki po itong ating pinaka-fabric para sa ating pop sleeve. Ay para hindi bumabagsak yung ating sleeve kapag nakasuot po sa atin. Ito po yung mag-hold o hahawak dun sa ating manggas. Makikita po ninyo ito sa pagtahi po natin. Tatahian po natin to ng 2 beses. Ito pong sa laylayan. Dito po tayo mananahi dun sa pinakailalim ng ating allowance. 2 beses po kami pumapasada o naglalagay ng tahi po rito para sa shearing. Gayon din po dito sa ibabaw po ng ating manggas. Lakihan lang po ninyo yung stitches po ninyo para madali pong hilahin sa pagsisharing po. Dito tayo magsisimula maglagay ng tahi para sa shearing po natin sa ating armhole. Hilahin lang po natin ng dahan-dahan yung sinulid po sa ilalim. Sukatin po ninyo dun sa ating lining kung magkasinlaki na po. Kapag tugma na po ay gupitan po muna natin to. Saka po natin lalagyan ng top stitch po dito. Ito naman po ngayon ang isi-shearing natin. Ito pong nasa ibabaw. Pero bago po natin isi-shearing yon ay pagdikitin po muna natin yung ating sleeve. Yung para po ma-close po natin. Pagtapatin lang po ninyo tong tahi po natin
Ito naman po ang isi-sharing natin. Sa pag-pin naman po ay itapat po ninyo yung center ng ating sleeve. Dito po, yung ating guhit, yung center, tsaka yung center sa kabila, yung ating fabric, tsaka yung lining. Ganun po ang gagawin ninyo. Pinin ko na po ito at napapansin nyo, dito po ako tumatahi sa pinag-sharingan natin. Nilagyan natin ng shearing para makita ko po kung may naiipit po na shearing o yung pleats. Hindi po pala masyadong nakikita sa camera. Ito po, ginupitan ko na kanina. Ayan. Natapos na po natin yung ating pop o yung balloon sleeve po natin. Hindi pa lang po napaplansya. Paplansyahin pa po para mas maganda makita ninyo yung kinalabasan talaga ng ating pop sleeve.